Hindi po ako magiging hadlang sa usaping political dynasty law at susuportahan po natin yan. Kasi gusto natin magbigay po ng equal opportunity sa iba. Sundin natin kung ano nasa konstitusyon na dapat ipagbawal ang political dynasty. Yan ay trabaho ng Kongreso. Pero malaki ang magiging papel ng mamamayan. The wrong set of people in Congress. Every year they skirt around the issues. After 3 terms, they put their wives, their children. Ganyan din po ang aking pananaw sa political dynasty. Nakakairita po talaga minsan kung saan ka magpupunta na lahat para nagiging negosyo ang posisyon sa gobyerno. Wala pang legal definition of political dynasty. Ang connotation ko po sa political dynasty, yung mga lolo, lola, mga magulang, mga anak, mga apo, they have been controlling the political power, the economic power, and controlling the electoral system. Kung walang mangyayari sa Senado o sa Kongreso tungkol sa batas na itutulong tungkol sa political dynasty, mabuti pa, amendahin natin yung konstitusyon. Yun po ang importante. Mas superior ang delikadesa kesa isulat pa sa batas yung definisyon kung ano ang political dynasty. Parati pong nagiging scapegoat yan ng mga political dynasties Sinasabi nila, wala pang definisyon. Ang linaw ng konstitusyon, anti-oligarchy. That Congress must pass a law to define political dynasties. I think we should not vote for a candidate just because of his family name. We should not vote on the basis of name recall, on the basis of famous last names, but on the basis of sincerity to serve and track record.